Dito po sa Bacau maganda, parang paraiso. Maganda po dito, tahimik, malayo sa ingay. Masaya lang po dito. Nanghuli ng isda, tumatawid sa ilog, naglalaro, kasama namin ang mga bata. Kahit may pandemya, nag-iingat kami dito. Ako po si Rafael, naging-4 na taon ko lang, nakatira dito sa Bacau. Simple lang ang buhay namin dito. Paggising namin, tumutulong kami, gawaan sa bahay. Tinutulungan ko sila, nanay sa tatay. Inaalagaan ko yung mga kapatid ko po. Minsan po tinutulungan ko sila magluto. Kaya po ako nag-aaral para sa pamilya ko. Pumupunta ako sa ilog at tumutulong ako sa nila mama naglalaba. Nagtatanim. Nangungulisda. Ganito po yung ginagawa ko dito. Kailangan namin makilos, diskarte kami dito para mabuhay. Dito po nagtitiis kami dito. Mahirap po buhay. Gusto ko po makatulong. Kahit mahirap, kinakaya namin. Dito po, hindi bawal pumangarap. Gusto ko magtagumpay balang araw. Paglaki ko po, gusto maging pulis para makatulong sa pamilya ko. Pabuti ko po sa pag-aaral. Gusto ko po tulungan sila, tatay ko sa nanay ko. Nakikita ko po yung hirap nila. Dito po hindi kami nakaliliwat. Masalamat ang Panginoon. Lagi mo kami nagdadasal. Balang araw, nakakaraos kami sa hirap. Ako po si Rafael, batang Bacau. Mahirap nan, tuloy lang ang buhay. Oh, huwag kayong mag-unahan. Saan nakapera ako? Ganito yung ginagawa namin dito. Wala, madali lang po ba yan? Ako, madudumihan ka lang. Okay lang sa akin, maglaro na lang tayo mamaya. Ayun, may bago na naman tayong kalaro. Baka hinahanap ka na ng nanay mo, ha? Hindi, napaalam na ako. Net, sana makaipon na ako. Kuya, wala po ba sa amin? Wala! Maghanap kayo na sa inyo. Sige na. Pinapainit niyo ulo ko. Pero sandali lang. Alam niyo naman po bakit pinagbibenta ang mga bata, di ba? Bakit tinitisan niyo po sila? Problema ko ba yun kung gusto nila magkapera? At saka sino ka ba, ha? Problema dyan ay yung mga magulang nila. Mga pabaya. Halika na, Gio. Marami kang magtutunan doon. Buti ko sila nag-aaral. Ako yun si Tito Santo! Dali lang, ha? Oh, bakit kumitsura mo? Dali na nga. Sabi ko naman sa'yo, diba? Lagi ka maglilinis ng kamay para di ka magkasakit. Gusto ko po mag-aaral. Marco, halika nga. Di ba sinabihan na kita?
Hindi ka rin marunong makinig eh. Halika nga dito. Pa! Sorry po! Sorry po! Sorry po! Pumarito ka. Sinasabi ko sa'yo ha. Teka lang, baka pwedeng kausapin na lang natin yung bata. Umiiyak na po eh. Ba't ba nangingialam na naman kayo? Kayo ba man ang bata? Hindi niya po kailangan mag-aral. Sa halip na nakakatulong yung bata, kung ano-anong tinuturo nyo. Walang galang na ho. Ang gusto ko lang naman po makapag-aral yung bata. Di ba hindi naman na siya nag-aaral? Ayun na nga eh. Ano ba mapapala ng anak ko dyan? Hindi po kami giginhawa dyan. Araw-araw kumakalamit siya namin. Mapapakain ba kami ng mga libro nyo? Pasensya na po ha. Hindi naman po yata maganda na imulat natin yung bata sa mali. Napaka-importante po na matuto sila. Ang gusto ko lang naman po makapag-aral sila at magkaroon ng magandang kinabukasan. Alam mo ikaw, huwag mong pinamumukha sa amin kung sino kami ha. Bakit sino ka ba? Di ba dating batang terminal ka lang din? May narating ka ba? Ha? Ano naman ba to, Dennis? Ang dami na nating problema, ya. Ako kung pa makipag-away. Kasalanan ko na naman. Yung anak mo pagsabihan mo, salip na tumutulong sa atin yan, ano? Nandun nagpapaloko. Oo na! Oo na! Dennis, oo, hindi tayo nakapag-aral. Nagipadalos-dalos tayo. Pero bumawi naman tayo sa kinabukasan aral natin. Isabel, sinasabi ba bang wala akong kwentang ama? Ha? Hindi naman sa ganun. Ang bata pa ni Marco, oh. Ang dami nating obligasyon na hindi magawa. Ang daming bagay para sa isang batang hindi natin maibigay. Alam mo, ando naman yung pagmamahal natin eh. Pero wag naman sana natin ipagdamot sa bata yung panahon. Yung kalayaan niya para maging masaya bilang bata. Tama na po! Gusto ko lang po mag-aral. Kasi gusto ko, balang araw, makakakain na din tayo araw-araw. Gusto ko lang po magtulong sa inyo. Kaya gusto ko po mag-aral. Nak, sandali! Alam mo, Marco, parang ikaw yung buto sa prutas. Matapos makawala sa sinapupunan, unti-unting nagkakaroon ng dahilan kung bakit nandito ka. Basta lagi mong iisipin at pipiliin ang maging mabuti. Ang magmahal ng kapwa sa lipunan. Salamat po, Teacher JP. Kaya mag-aral ka ng mabuti para matupad mo yung mga pangarap mo. Pasensya ka na anak ha, sa mga pagkukulang namin. Sir, salamat po sa kabutihan. Walang anuman po. Bata pa ang anak nyo, ibigay natin ang para sa kanya.